Ako si Julia, kapatid ni Benjo. Galing kaming Maynila at kasama namin ang kaibigan naming si Kenneth sa bakasyong ito. Pumunta kami sa Isla Mercedes dahil sabi nila parang paraiso raw ang lugar. Malinis ang dagat, lunti ang kabundukan at payapa ang paligid. Akala namin ay simpleng pagpapahinga at paglilibang lang ang aming pupuntahan. Pero hindi namin inasahan na ang tawag namin na adventure ay magiging isang bangungot na mahirap naming kalimutan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ni Mang Mario, isang matandang nasa 60 pataas na, at ng apo niyang si Cecil, na 14 anyos pa lamang. Napakabait nila at maasikaso. Siniguro nilang komportable kami sa bahay bakasyunang aming tinutuluyan. Pero bago pa man gumabi, seryosong nagbabala si Mang Mario sa aming lahat. Mga iho, mga iha, wika niya habang nakatitig ng mariin sa amin. Masaya at maganda rito sa umaga at hapon. Pero pagsapit ng alas 10 ng gabi, wag na wag kayong lalabas ng bahay. Manatili lamang kayo rito sa loob. Wag kayong bumala kahit saan man. Nagpasalamat kami at tumango bilang paggalang. Pero alam ko, lalo na si Benjo at Kenneth ay hindi seryosong tinanggap ang babalang iyon. Sanay sila sa maingay at maliwanag na syudad. At para sa kanila, ang mga paalalang ganoon ay mga kwento-kwento lamang ng mga matatanda para matakot ang mga bata. Nang sumapit ang gabi, napakaganda ng paligid. May mga poste ng ilaw na nagbibigay liwanag. Hindi naman sobrang dilim, at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay nakagiginhawa. Pagsapit ng alas 9, narinig po silang nagpaplano. Adventure nga to, di ba? Sabi ni Benjo habang naghahanda. Sayang naman kung matutulog lang tayo. Tignan natin ang paligid. Sinubukan ko silang pigilan at paalalahanan sa sinabi ni Mang Mario. Pero tinawanan lang nila ako. Matitigas ang mga ulo at lalong tumitibay ang kanilang pasya kapag may nagbabawal. Lumabas sila ng bahay at naglakad patungo sa dulo ng nayon. Naiwan ako kasama sina Mang Mario at Cecil. At kahit paano ay kinabahan na ako. Naglakad sina Benjo at Kenneth sa gilid ng dagat. Tunay ngang nakabibidhani ang tanawin kahit gabi na. Tila ba'y niyayakap ng karagatan ang buong isla. Sa dulo ng daan, malapit sa mga lumang bahay na gawa sa bato at kawayan, may nakita silang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangkito sa labas ng kanilang bahay. Nakabalot ito ng maitim na damit, kulubot ang mukha, at ang mga mata ay tila malalim at matalas kung tumingin. Ito pala si Nana Matilda, ang matandang kinatatakutan ng mga taga-isla dahil sa mga bulong-bulungan na may lahing aswang at mambabarang. Dahil sutil at mapagbiro, nilapitan ito ni Benjo ng walang paggalang. Lola, tawag niya habang nakangisi at tinuturo ang matanda. May hinihintay ka ba? May ka-date ka ba sa ganitong oras? Pagkatapos ay tumawa sila ni Kenneth ng malakas. Parang napakalaking biro ang kanilang ginawa. Hindi nila alam kung sino ang kaharap at wala silang kaalam-alam sa mga kwento ng isla. Tahimik lang si Nana Matilda. Tinitigan lang sila ng diretsyo. Walang imik. Pero ang tingin niya ay tila tumatagos hanggang sa buto. Nang magsawa sa pang-aasar, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Iniwan ang matanda. Hindi nila napansin o hindi nila inalintana na habang lumalayo sila, nakasunod ang mga mata ni Nana Matilda sa kanilang bawat hakbang hanggang sa mawala sila sa paningin. Bumalik sila sa bahay bakasyunan bago pa mag-alas 10, maaga pa kumpara sa babala. At nagkwento pa sa akin tungkol sa matandang nakasalubong. Tinagbawalan ko silang muli, pero sinabi lang nilang huwag akong maniwala sa mga sabi-sabi. Kinabukasan, doon na nagsimula ang lahat. Maaga ng umaga, nagising sila na parang may masama sa kanilang pakiramdam. Ang sabi nila, parang may gumagapang sa ilalim ng kanilang balat, makati at masakit. Nantignan sila ni Mang Mario at Cecil habang nagkakape kami sa labas. Napabuntong hininga lang ang matanda at umiling-iling. May nakasalubong ba kayo kagabi? Tanong ni Mang Mario, seryoso ang mukha.
Nagkatinginan ang dalawa. Wala naman po, sagot ni Kenneth. Wala kaming nakita kundi isang matandang babae sa dulo ng daan. Si Nana Matilda daw po ang tawag nila. Doon lalong sumeryoso ang mukha ni Mang Mario. Nakausap niya ba? May ginawa ba kayo o sinabi sa kanya? Dahil nahihiya, inamin na ni Benjo ang pang-aasar at pagtawa nila sa matanda. Napabuntong hinunga muli ang matanda. Mga bata, hindi nyo kilala ang kaharap nyo. Ang Nana Matilda na yan, ayon sa mga matatanda rito, ay may kapangyarihan ng dilim. Kilala siya bilang mambabarang. At ang pamilya nila ay kinatatakutan dito sa isla dahil sa mga gawaing hindi karaniwan. Ang ginawa nyo, ang panghahamak at pang-aasar sa kanya, parang ibinigay nyo lang ang inyong mga sarili sa kanya. Kayo ay binaram. Natawa pa sila noon, hindi pa rin naniniwala. Pero sa paglipas ng oras, unti-unting nagbago ang isip nila. Nang sumapit ang tanghali, may mga maliliit na bukol nang lumitaw sa kanilang mga braso at binti. Akala nila ay kagat lang ng insekto o lamok. Pero lumipas ang ilang oras, lumaki at namaga ang mga ito. Kinahapunan, ang mga bukol ay naging malalaki na at mapula. At ang iba ay may kasamang nana. Ang mas nakakatakot, may mga nakikita kaming maliliit na insekto na lumalabas mula sa mga sugat, na iyon, mga uod at langgam na tila nabubuhay sa ilalim ng kanilang balat. Hindi na nila matiis ang sakit. Parang dinudurog ang kanilang mga buto, at parang kinakain sila ng buhay mula sa loob. Isinugpo namin sila sa pinakamalapit na ospital sa bayan, pero walang nagawa ang mga doktor. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang karamdaman. Walang gamot ang tumatalab, at walang sakit na tumutugma sa kanilang mga sintomas. Sabi ng mga doktor, kailangan daw silang dalhin sa Maynila. Pero, mas lalong lumala ang kanilang kalagayan habang tumatagal. Napilitan kaming ibalik sila sa bahay bakasyunan. Doon, nakita ni Mang Mario na lalong humihina ang dalawa. Payat na at namumutla, habang ang mga katawan nila ay puno ng mga bukol, sugat at mga insekto na patuloy na lumalabas. Wala nang magagawa ang gamot ng syudad dito, sabi ni Mang Mario sa amin. Ang kalaban nyo ay hindi sakit, kundi isang sumpa. Tatawag ako ng taong makakatulong, isang albularyo na kilala ko rito sa isla. Kinagabihan pa rin, dumating ang matandang manggagamot. Tahimik at seryoso siyang lumapit kina Benjo at Kenneth. Tinitigan niya ang bawat sugat, dinampian ng kamay, at umungol habang nakikinig sa sinasabi ng mga ito. Pagkatapos, kumuha siya ng mga dahon, ugat, at ilang bagay na galing sa gubat, at nagsagawa ng ritual na puno ng dasal at pulong. Sinabi ng albularyo sa amin, habang ginagamot ang mga sugat at inaalis ang mga insekto, na ang sumpa ay galing mismo kay Nana Matilda. Ang bawat pangungutya at pang-aasar nila ay parang kuko na ibinaon nila sa sarili nilang katawan. Ang mga nakikita naming insekto at ang nana ay ang panlabas na anyo ng galit at sumpang ipinadala ng matanda. Mahaba at masakit ang naging proseso ng pagpapagamot. Ilang araw silang nagdusa, at sa bawat oras ay nakita ko kung paano unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng sumpa, habang tinutulungan sila ng albularyo at ng mga panalangin. Mula sa pagiging matapang at mapagbiro, naging mapagpakumbaba at takot na sila. Nang tuluyan ng kumaling sina Benjo at Kenneth, at mawala na ang lahat ng bakas ng karamdaman, hindi na sila muling sumuway o nagbiro tungkol sa mga babala. Bago kami umalis sa Isla Mercedes, nakita namin ulit si Nana Matilda sa malayo. Nakaupo pa rin siya sa kanyang pwesto, at nang magtama ang aming paningin, yumuko na lang sila Benjo at Kenneth bilang paggalang at paghininang paumanhin, kahit hindi sila lumapit. Umuwi kami sa Maynila na dala ang mga alaala ng magandang tanawin. Pero higit sa lahat, dala namin ang isang aral na hindi na namin makakalimutan. Na sa bawat lugar na ating puntahan, may mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata, at may mga kapangyarihang hindi natin nauunawaan. Ang Isla Mercedes ay maganda na, pero puno rin ito ng mga lihim at kapangyarihan na dapat igalang at huwag hamunin.